Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito pa rin po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron po ulit sa aking inalok ngayon na property para po i-vlog ko. Siya po ay 2.9 hectares. Then mula po doon sa town proper ng Tagkawayan ay nasa 6 na kilometro po ang layo niya hanggang dito po sa area. Ano po, nakita nyo naman po yung kalsada na papunta dito, rough and cemented road po siya. Pero magmula po doon sa town proper hanggang po sa kalahatian ay talagang siya po ay cemented road. Then nung pumasok na po kami dito sa mga barangay road, sa barangay road na papunta dito sa area ay talagang rough road pa po siya. Ano po, hindi pa po talaga siya sementado. Then yung 2.9 hectares po ay may right of way. Okay. Ayan po ang right of way niya. Okay na po yung usapan dyan sa right of way na yan, sa kalsada na yan na gagawin. Ang magpapagawa na po ng kalsadang yan ay yung pong makakabili nung 2.9. Kasi ibinigay na po ng mga may-ari dito sa magkabilang side yung kalsada na papasok doon. Ang estimate ko po ay nasa, wala pa po itong 50 meters kasi ayan lang po yan pong kawayan na yan. Yan na po yung likod po niyan ay start na po ng property. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 2.9 hectares ng Munting Parang, Tagkawayan, Quezon. Ayan, binabanggit ko na po sa inyo yung aking mga binablog kung saang barangay. Okay, para po alam nyo na po at kung sa iba naman po na magtatanong po sa ibang mga agent at marami rin naman po talagang may hawak na agent ng isang property ay okay lang po. Basta po ayan, ipapakita ko po sa inyo yung area na iaalok ko sa inyo kasi kausap ko po yung seller dito. Siya nga po pala, ang title po nito ay OCT title. Patay na po yung dalawa na nasa titulo, yung mag-asawa. Then meron po siyang anak na 4. Lahat naman po yun ay buhay pa at lahat po sila ipipirma. Yung pong kalsada na gagawin dito ay papatagin na lang po are. Ano po? Yan, Kuyang. Saan tayo? Sud-sud lang po yung gagawin sa kalsada. Ano po? Kasi pantayan po talaga siya. Then ayan, ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina na Kawayan. Ang sa likod po niya, nandyan na po ang area. Okay po, mali po yung aking estimated kanina, sorry po. Tao lang, nagkakamali din. Nasa 100 meters po yung nilakad kong right of way. Ano po, kasi may kawayan pa po pala dito sa huling to. Akala ko po kasi yung kawayan lang dun sa bunga, dito po pala sa may bandang huling to. Nasa 100 meters po yung right of way. Ano po, lahat naman po yun ay pantayan. Pagdating po dito sa tayukong to, yan, medyo umumbok kasi ito po yung linderosa nila. Ayan, dyan po sa may tumba na yan na Jimilina. Ano po? Okay, tara ikutin na po natin. Samahan nyo ko. Talagang mainit. Okay, ito na po ang 2.9 hectares ng Munting Parang, Tagkawayan, Quezon. Ayan, medyo po dahilig yung property. Ano po? Ayan, ito pong bungad ay medyo po siya padahilig, pero sabi po ng seller ay doon po ay pantay na. Tingnan po natin kung talagang pantay. Okay. Sabak na naman si Geraldine sa ahunan. Ang kagandahan po nitong area na to kasi malapit po talaga ito sa town proper. Tapos may mga karatig bahay na po talaga dito. About po sa electricity, meron tayo ditong electricity. Ayan po ang mga nyog. Ano po? Sa water naman po ay meron po ditong buhay na tubig or balon na buhay. Sabi po na seller. Ano po? Tapos andyan sa side na yan, ayan, may mga kapitbahay po dyan. Ano? Okay, ito na po yung area. Ito na po yung inakyat ko kasi medyo po dahilig yung area. Medyo dahilig po yung front ng 2.9. Okay po, more on po ay nyog.
Wala po ako nakikitang fruit bearings. Tsaka mga kahoy-kahoy gubat. Yan, tama nga naman po. Dito po sa taas ay pantayin po siya. Doon lang po siya dumahilig sa pagpasok. Ano po? Tara po. Punta pa tayo sa ibang mga parte. Ano yan kuya? Pegiri? Diyan? Oh, may pegiri. Ah, okay. Hindi na sakop yan. Okay, may pegiri po doon. Hindi na po yun. Yun na po yung boundaries nila, yung pegiri na yan. Ano po, kaya meron po kayo dito mga karatig. May mga kapitbahay ba. Ayan. Medyo po siya nagtalibis po ng konti dyan sa papupunta po niya ng pegiri. Okay. Kulang lang po ito sa linis. Oo. Ang daming mga bunga ng nyug. Oh, ang daming rahog. Oo. Kuya, talagang boundary dito sa nyug ah. Ang daming mamunga. Kumpul-kumpul no. Ayan po, napakadami pong mamuna nga ng mga nyug oh. Ayan. Then eto po, may langka po dito sa side na to. Yung pong nyug niya ay talagang grabe po ang rahog niya oh. Yung langka oh, hingin nyo na yung langka, pwede nang gulayin yan. Nang makatikiman lang tayo ng gulay sa bayan. Ayan, pantayin po itong nilalakaran natin. Ayan, may langka po tayo, pero mamaya hihingin ko po yan. Pwede na pong iulam yan. Oo. Yan, medyo po dyan. Tumagilid lang ng konti. Ano po? Ayan. Oo, masarap yata sardinas. Ayan, mayroon po dong Indian mango sa loob na yon. Then mga Jimelina po yung kahoy. Then mga saging na saba. Ayan, dun po sa side na yon, ayun, meron po dong tinatawag na yung bubagang puti ang kahoy niya, puti po yung katawan niya. Yun po ay matigas na kahoy din dito sa amin sa Tagkawayan. Anilaw ang kung tawagin po. Ayan, meron po doong avocado. Ayan. Ayan po ang area. Talaga pong medyo lang po talaga madamo. Ano po? Pero yung pong nyug niya is quality talaga. Kumbaga po ay marami po siyang rahog. Marami po yung bunga niya. Sa isang puno, kumpul-kumpul po talaga. Yung po kasi ang tawag sa amin sa Bicol, rahog. I don't know po dito sa Kakisunan. Nalimot ko na po kung anong tawag doon. Ayan. Ayan po ang mga nyog. Matatanda na po yung mga tagapagmana nito, kaya gusto na po nilang ibenta. Ayan o, tinaw nyo po oh. Ang dami po niyang nyog. Ang dami po niyang buko. Talagang halos punong-puno po yung kanyang puno. O, ayun. Susun-susun po talaga siya. Okay po. Yung about naman po sa estate tax, sagot na po ni seller yung estate. Doon sa 2.5 million na presyo nila. Yun po kasi yung presyo nila sa akin. 2.9 hectares. Then 2.5 million ang price nila. Sagot po nila yung estate. Ayan. Estate at Didugsing. Ayan, ito po. Meron pong yung kulay itim ang bunga niya. Prutas po ito eh. Duhat. Ay, Diyos ko, limot na naman. Duhat. Ayan, ang dami pong bulaklak ng Indian mango dito oh. Magtatagbungan na po kasi. Kaya ganyan. Ayan, meron po dyang
dalandan. Then ayun, may puno po ng rambutan. Then papaganon po siya. Ayan. Then mga sagingan, then yugan. Malaki po ang 2.9. Kulang na lang po kasi siya ng 1,000 square meters sa 3 hektarya. Ano po? Ayan. Ang kagandahan po kasi nitong property na to, malapit po ito sa town proper. Medyo lang po malayo yung inikutan namin kasi doon kami sa kabilang side dumaan. Kaya medyo naging 6 kilometers. Pero meron pa pong isang way dito po sa may highway ang daan. Medyo malapit po ito. Kasi dito po sa lugar na to, marami po ditong sinasubdivide na property. Kumbaga po ay nilolote-lote. Ano po? Ayan, ang ganda po ng mga nyug niya, oh. Wala po akong masabi sa dami po ng bunga niya. Bihira po yung mga property na ganito na ang bunga talaga ng nyug ay sobrang siksik. Ayan, pantayan po dito. Tama po yung sabi ni Kuya kanina sa akin. Pagdating po namin dito sa taas is pantayan na. Ayan, may avocado dito sa side na are. Indian mango. Yan po ang prutas niya. Ayan po siya. Nung last po daw nilang pabagsak dito ng nyog ay naka 30,000 po sila na parte. Talagang makikita nyo po kasi sa nyug nila na marami po kung mamunga. Yan. Pahinga na tayo pagkatas nito. Pahinga na tayo. Grabe yung init. Ako'y medyo ayan, konting pasada pa po, ayan pa. Yan po kasing babang yan dyan. Yan dyan po yung pegiri. Yan, basta yan pong mga nyug na yan. Kasama po yan dito sa 2.9. Ayan po siya. Daming ano no? Dami kong mamunga no? Talagang sobra kong mamunga. Tinan mo yung rahog niya. Halos 1, 2, 3, 4, 5. Limang 700 kapuno dati. Nababawasan kasi siya kasi kada bagyo parang may natutumba siya. Oo, tinan mo yun dun oh. Ayun oh. Ayun po oh. Napakadami po oh. Napakarami po niyang mamunga talaga. Wala dito 30 mil kada harvest. Nga, 30 mil nga daw kada harvest. Napakarami po mamunga ng nyug niya. Ayun po yun, yung isang yun. Talagang punong-puno po yung ano niya oh. Halos lahat po punong-puno. Ito pong side na ito oh, punong-puno din. Ayan po siya oh. 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 Yan, halos lahat po sila punong-puno po talaga ng bunga. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 2.9 hectares with right of way. 100 meters po yung right of way niya hanggang dito po sa property. Then dun po sa bungad ay medyo po dumahilig siya ng konti. Pero dito naman po sa taas ay pantay na po talaga siya. Then napakarami pong rahog ng kanyang mga nyog. Nakaka 30,000 po silang harvest dito sa property nilang to. Ito po ay original certificate of title. Patay na po yung mag-asawa na nasa titulo. Meron po silang anak na 4. Kaya po tayo ay mag-extrajudicial. May mga edad na rin po yung matatanda kaya po ibinibenta na nila itong property na nilang to. Ano po? Then sa fruit bearings po, marami din po ako nakita like langka, Indian mango, rambutan, dalanghita, avocado. Yun po yung nakita ko dito sa property. Ano po? Tapos ay may mga saging po siyang saba. Ang nagagandahan po talaga ako ay dun sa quality po ng nyug niya. Napakarami po talagang mamunga, sa totoo lang po. Okay po, mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, nasa 6 kilometers po ang layo niya. Then kita naman po ninyo yung kalsada, rough and cemented road.
Then, ang price po nito is 2.5 million. Sagot po ni seller ang estate tax at saka ang deed of sale. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!